Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Akila. Kasalukuyang nakatira dito sa lalawigan ng Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsyang kinalakihan ng aking ina at kung saan ako ipinanganak, sa lugar ng Talisay, Cebu. Nangyari ito taong 2001. Isang baryo na mga panahong ito ay hindi naman na masyadong liblib ang baryong yon. May mangilan-ngilan namang sasakyan ang dumadaan doon galing sa iba't ibang lugar. Marami-rami na rin ang mga taong naninirahan at ang iba nga ay hindi na namin kilala. Bagamat magkakalayo pa rin ang mga magkakapitbahay, ay hindi talaga maiwasan ang mga tinatawag ng karamihan sa henerasyon natin ngayon na mga marites. Kahit sang lupalop ka nga yata ng Pilipinas magpunta, ay hindi talaga mawawala mga tsismosang kapitbahay. Yung inuuna pang atupaging pakialaman yung buhay ng iba kaysa sa sarili nilang buhay. Kadalasan pa sa mga ganitong tao, galit na galit kapag buhay nilang pinaghihimasukan. Isa ang aking ina sa mga marites na tinutukoy ko. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nagigisnan ko na itong nasa bakuran ng bahay. Almusal na ni nanay yung chismis. May hawak-hawak na itong walis tingting na aakalain mong nagwawalis lamang ng mga tuyong dahon sa bakuran namin. Pero ang totoo talaga, nakikipagchismisan lamang ito sa mga amiga niyang katulad niya. Mga chismosa rin ng bayan. Tuwing sasapit naman ang ika-3 ng hapon, muli na namang magkukumpulan yung mga yan sa daan na para mga langgam na naghihintay ng mabibiktima nila. Kapag may dumaan sa harapan nila, matik, yun ang magiging laman ng kanilang usapan. Hindi nga lang siya marites. Ubod din ito ng pagkabungangera at parating bukang bibig ang buhay ng ibang tao. Nang mga panahong ito ay nasa kasagsagan na ako ng pagdadalaga. 15 taong gulang na ako at halos lahat ng gawaing bahay nakaatang na talaga sa akin noon. Mula sa pagluluto, paghuhugas, paglilinis, at maging pag-aalaga ng nakababata kong kapatid na nasa 3 taong gulang. Habang hindi ako magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa loob ng bahay, ang buting ina ko naman ay panay ang pakikipagchismisan sa labas noon. Kumikilos naman siya sa loob ng bahay at inaalaga ng mga kapatid ko. Pero sa tuwing dadating lang galing sa trabaho ang aking ama, at kapag pumirmi na ito sa bahay, doon lang mapipirmi sa loob ng bahay ang aking ina. Kapag wala si tatay, parati din itong wala. Nasa labas, nakikipagchismisan sa kumarit kapitbahay. Kung kaya't hindi alam ng aking amang ginagawang kabulastugan ni nanay kapag wala siya. Masikaso naman kasi si inay kapag nasa bahay si itay. Maaga pa lang ay pumapasok na sa trabaho ang aking ama sa bayan at magdidilim ng uwi nito. Sa maghapong yun nga ay nasa laboy ang aking ina kasama ang mga amiga niya. May dagdag ko lang, Sir Seth. Napakasugarol din ni nanay. Mahilig magbaraha. Minsan nga'y napapaisip ako kung batid ba ng aking ina na may mga anak siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Nagdadalaga na ako. Parating sinasabi ng aking ina na wag muna akong magnonobyo at atupagin ko ang pag-aaral ko. Walang araw na hindi niya ako sinasabihang wag muna makipagrelasyon nang sa ganon ay matapos ko manong pag-aaral ko at maging maayos ang buhay ko noon. Wala namang masama sa sinasabi ng aking ina. Tama ito. Alam ko din na para sa kinabukasan ko ang sinasabi niya. Pero sa araw-araw na lamang na pagbubunga nga niya ay hindi na maganda ang pasok nun sa utak ko. Pakiramdam ko, wala akong sariling pag-iisip at kailangang diktahan niya palagi. Minsan nga naiisip kong sagutin na paano ako makakapagnobyo gayong sa edad kong yun
3 bata na inaalagaan ko. 5 taong gulang na kasi ako nung masundan at magmula noon, ako na yung kaagapay niya sa pag-aalaga sa kapatid ko noon. Abala na sa paghahanap buhay ang aking ama. Hanggang sa naging 4 kaming magkakapatid at dahil ako ang panganay, ako na rin ang nag-aasikaso sa kanila tuwing may pasok sa paaralan. Idagdag mo pa Sir Seth na ako ang kumikilos sa lahat ng gawaing bahay. Kaya naman kung susumahin mong maigi, wala talaga akong kalayaan. Kaya nakakairitang pakinggan sa tuwing sinesermonan ako ng aking ina patungkol sa maagang pagbubuntis na yan. Tignan mo, puro kahihiyan ang inabot ni Maring Ising dahil sa anak niyang kung ipagmalaki niya noon akala mo naman talaga kagaling ng anak niya. Tignan mo ngayon at buras na. Yaw-yaw ni nanay. Isang araw nang umuwi ito sa bahay matapos makipagtsismisan at sugal. Yung buras po pala sa amin Sir Seth. Buntis po yun. Hindi na ako sumagot pa nun. Kahit kailan naman kasi ay hindi ako magwawagi sa pagkikipag-usap kay nanay. Paulit-ulit lamang ang senaryo naming mag-ina. Naaasar na ako gawa ng palagi niya akong ikinukumpara sa kung sino mang kaidaran ko na mapagchismisan nila sa labas. Lalong-lalo na dito sa anak ni Aling Ising na nasa sekundarya pa lamang. Mas matanda lamang ito sa akin ng 1 taon. Matalino ito, may itsura. Laging laman ng parada tuwing may kafiestahan sa aming lugar. Kaya naman parating ipinagmamalaki ng kumari ni inay. Yun nga lang maagang nabuntis ng kanyang nobyo. Gaya ng karaniwang ginagawa ng aking ina at mga amiga niya, palagi nila itong pinagpipiestahan. Kuminsan nga naawa na ako sa anak ni Aling Ising dahil mismong nanay niya kung makaratrat ng kwento sa aking ina tungkol sa pinagdaanan ng anak nito. Akalain mong hindi niya kadugo ang kinikwento niya sa iba. Siyempre, dakilang tsismosa si nanay. Pinalala niya pa ang sitwasyon at lalong ipinagkalat ang nangyari sa pamilya nila ni Aling Ising. Napag-alaman din kasi ni inay na isang hamak na magsasaka lamang ang nakabuntis sa dalaga. Nang kumalat nga sa buong baryo namin ang nangyari sa anak ni Aling Ising, nagulat na lang ako nang sugurin ni Aling Ising si nanay at pinagmumura ito. Galit na galit nitong inaway si inay at tinanong pa kung bakit pinagkalat ni inay sa iba, kayong dapat ay sikreto lamang ang usapang yon. Hoy, kung ayaw mong pagpiastan dito ang anak mo, edi sana itinago mong mabuti yung kalandian yan. Sa bagay, kahit anong tago nyo ay babaho at babaho pa rin yan. Kasalanan ko bang maagang nagpabuntis siyang anak mo't nalaman ng iba? Ako pa yung sisisihin mo, ikaw mismo yung nagpakalat ng baho ng anak mo. Ribat ni inay sa galit na si Aling Ising noon. Tama nga naman. Hindi naman kakalat ang nangyari sa anak niya kung hindi niya mismo ay kinuwento sa tsismosa ang nangyari sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, ay naputol ang pagiging magkumari ng dalawa. Wala namang pakialam ang aking ina. Ni konting konsensya nga sa ginawa nitong pagtsismis sa anak ng kumari niya. Hindi ko siya nakitaan noon. Ayon sa kanya nagsasabi lamang umano siya ng totoo. Masama bang magsabi ng totoo? Alangan naman umanong magsinungaling siya yun din naman na makikita ng ibang tao noon. Hanggang sa isang hapon noon, nakitang kong may binubungangaan na naman ang aking ina. Pero ito ang bagong kapitbahay naming matandang babae. Dinuduro-duro niya. Ang sabi pa ni nanay, sino ka sa tingin mo't ganyan ka makatitig? Na ikaw na nga tong nakabangga. Umayos umano ang matanda gawa ng wala umano ito sa teritoryo niya. Nilapitan ko't sinaway si nanay dahil sa nakakahiya ang kanyang ginawa't pinagtitinginan na siya ng iba pa mga marites na kapitbahay namin. Nay, uwi na tayo. Nakakahiya yung ginawa niyo. Tara na po. Pag-aaya ko. Sandalit hindi pa ako tapos sa matandang hukluban na to. Sa tingin mo masisindak mo ako sa paraan ng pagtitig mo. Ibahin mo ako. Wala akong pakialam kahit uugod-ugod ka na. Huwag mong sabihin sa tanda mong yan, kaya mo pang lubaban sa tulad ko. Ano ka, aswang? Sambit ni nanay noon. Muli kong inawat si nanay. Humingi ako ng tawad sa matanda. Nalaman kong kaya binungangaan niya matanda dahil nabangga siya nito.
Hindi naman yun sinadya na matanda dahil sa kalsada nakapwesto ang aking ina at ang mga katsismisan niya. Pero imbis umano humingin dispensa ang matanda nun, sinamaan pa siya ng tingin nito. Dahil sa palaban ng wala sa lugar si inay, kaya naman sinabihan niya na ito ng kung ano-ano't ang malala pa. Pinagbibintangan niya pang mambabarang at aswang ang matanda dahil sa panlabas na anyo nito. Matanda na kasi talaga ang babae. Nasa tansya ko ay nasa edad 60 anyos mahigit na. Kulubot na ang balat at medyo kuba na dahil sa katandaan. Idagdag pang abot bewang ang kulay abo na nitong kulot na buhok. Nakasuot din siya ng mahabang kulay itim na bestida. Maging ang mga mata ng matanda ay halos mapuno na ng katarata. Ayon sa aking ina ay aswang o barangan lamang umano ang tumititig ng ganon kasama. Isa pa, hindi niya alam kung saang lupalop nang galing ang matanda at bigla na lamang itong napadpad sa baryo namin. Kaya baka aswang daw ito at may tinakasan lang na krimen sa baryong pinanggalingan nito o hindi naman kay isang mambabarang ang matanda at may binarang ito sa baryo nila. Muli kong sinita si nanay. Hinila ko na talaga ito habang karga-karga ko pa ang 3 taong gulang kong kapatid. Maluwa-luwa na kasi ang matanda sa mga pinagsasabi niya. Hinatak ko na siya pauwi ng bahay nang sa ganon ay matigil ng ginagawa nitong pag-amok sa matanda. Yung katsismisan kasi ni nanay noon, nakikigatong pa yung parang para lumala yung sitwasyon. Nung makauwi na kami ay kinuha na ni nanay ang kapatid kong karga-karga ko. Sa bakuran pa nga lang, ako na ang hinarap niya at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita noon. Sinabihan ako ni nanay na wala akong respeto. Kung hindi umano sa kakapigil ko baka nangudngud niya na umano ang mukha ng matanda. Doon ko na sinagot si nanay noon. Sabi ko siya yung walang respeto. Matanda na yon. Tinanong ko si nanay kung hanggang kailan ba siya magiging ganon. Dahil sa sinabi ko, mas lalong nainis si nanay. Bigla na lang may mabigat na kamay ang lumapat sa magkabilang pisngi ko noon. Kasunod noon naramdaman ko ang pag-init at pagsakit nito. Matapos akong masampal ni nanay ay pumasok na ito sa loob ng bahay at malakas na kinalabog pa sa pintuan. Napaiyak ako nun, Sir Seth. Nang mapalingon ako sa paligid para tingnan kung may nakakita ba sa ginawang pagsampal ng aking ina, nakita ko ang matandang babae hindi kalayuan sa tarangkahan. Nakatanaw lamang ito sa akin na parabang naaawa nun. Sunod-sunod na pinunasan ko ang mga luha ko na wala pa ring tigil. At dahil sa hiya ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Pagkapasok, tuloy pa rin ang pagbubunga ni nanay. Damay na ako sa galit nito kung kaya nanatili na lamang akong tahimik nun. Natigil lamang ang pagdadakdak ng aking ina nang dumating na ang aking ama galing sa trabaho at pumasok na ito sa loob ng bahay. O bakit? Anong nangyari at nanggagalaiti ka sa galit dyan? Mabilis namang nagdahilan si nanay na ako ang may gawa kung bakit siya galit. Nagpasaway ako kaya naman ganun na lamang umano ang galit niya. Hindi nito sinabi ang totoong nangyari na may binungangaan siyang matanda. Alam niya kasing magagalit si tatay nun at baka siya pa yung sabunin. Ilang beses na kasi siyang binilinan ni itay na wag na makipagtsismisan sa labas ng bahay at kami mga anak niya na lamang ang atupagin. Pero dahil hindi yun sinusunod ni inay, at hindi niya talaga mapigilan ng sarili niya makipagtsismisan, ako na lamang yung isinangkalan niya dito. Mabuti na lang at hindi ako pinagalitan ni itay. Mahinahon lamang ako nitong pinagsabihan. Dahil kung nagkataon na napagalitan ako ay hindi talaga ako magdadalawang isip na isumbong ang aking buting ina. Kinabukasan, himalang hindi ako nagising na nasa labas ng bahay si nanay. Halos tirik ng araw, hindi pa rin ito lumalabas noon. Tahimik lamang siya. At dahil masama ang loob ko sa ginawa niya sa akin nung nagdaang araw ay hindi ko pa rin ito kinikibo. Narinig ko ang panay pag-igham niya.
O yun bang sinusubukang tanggalin ang kung anong nakabara sa lalamunan? Nakita ko din na nagtimpla siya ng kapeng may luya. Doon ko naisip na baka masakit ang lalamunan niya o hindi naman kaya inuubo. Nang tawagin nga ni inay ang kapatid kong sumunod sa akin ay doon ko napagtantong na mamaos pala ito. Halos wala nang ang boses na lumalabas sa bibig niya. Kaya naman pala naperme sa bahay. Hindi ko alam kung matatawa o maaawa ako sa sinapit niya. Kung hindi pa nawala ng boses, hindi pa pipirme sa bahay ito. Inakala kong maghapon nang mananatili sa bahay ang nanay ko dahil nga wala na itong boses noon. Pero mali ako noon. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, nasa labas na naman ito at nakikipagtsismisan. Kahit paus na't pabulong na lamang kong magsalita ay hindi talaga ito nagpapaawat. Dahil sa inis ko, hinayaan ko na lamang ito. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa mga kapatid ko at gawaing bahay. Sumunod na araw, habang naguhugas ako ng pinggang pinagkainan namin, laking gulat ko nang marinig kong sumigaw ng malakas si nanay. Dali-dali ko namang tinungo ang kinuroroonan niya. Nanlaki talaga mga mata ko, Sir Seth, nang makita kong may mahabang kulay puting buhok nun. Ang hinihila ni inay mula sa bibig niya. Kumpul-kumpul yun at mahaba talaga na tansya ko. Aabot ng 1 dipa. Masuka-suka ako nun. Naduduwal pa ito habang hinuhugot ang buhok. Saglit kong naiwaglit ang paningin ko sa kanya nang muntik nang bumaliktad ang sikmura ko. Pero nang muli ko siyang tingnan, takang-taka ko nang bigla na lang nawala ang buhok na hinihila niya. Tanging suka na lang ni inay ang nakita ko sa may sahig nun. Talagang naglaho ang buhok na kanina lang ay kitang-kita kong nagmumula sa lalamunan ng aking ina. Dali-dali ko siyang nilapitan at pinakalma dahil halos mag-hysterical na ito. Nang kumalman na siya, laking pagtataka niya kung saan napunta ang buhok na hinugot niya. Namamalikmata lang po kayo, Nay. Wala naman pong buhok dito. Sige na po, magpahinga muna kayo. Pagpapakalma ko sa kanya. Pinagpilitan pa nitong may buhok talaga siyang nakuha mula sa lalamunan niya at imposibleng mawala kaagad yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Naniniwala naman ako sa sinasabi ng aking inagawa ng nakita ko din yun eh. Pero paano nga namin ipapaliwanag ang bigla ang pagkawala nun? Naging malaking palaisipan talaga sa akin ang tagpong yon. Matapos ang araw na yun ay bumalik ang boses ni nanay. Kaya naman balik na naman ito sa pakikipagtsismisan niya sa may tabing kalsada. Pero sumunod na araw lang, namaos na naman. May kasama ng pag-ubo ang pamamaos niyang yon at sa tuwing uubo nga siya ay may sumasamang plema. Ilang araw pang nanatiling ganoon ang boses ng aking ina. Inakala naman naming simpleng pamamaos lamang dala ng pagkakaroon din niya ng ubo at sipon. Pero hindi naglaon. Napapansin kong tila ba unti-unting namamaga ang lalamunan niya. Parati din itong sinasabi na may kung anong tumutusok dito. Tuwing umuubo siya. At para bang may kung anong gumagapang sa loob nito na siyang nagdudulot ng matinding pagkatinon. Sinabi ko kay nanay na ipatingin ito sa bayan pero tumanggi ito. Naranasan niya na umano ito dati at ganun talaga umano siya kapag inuubo. Iinuman niya lamang umano ng maraming salabat yon. Araw ng Biyernes, pagkagising ko, nakita kong nagtitimpla na ng kape si nanay. Nanibago ako gawa ng tahimik lamang itong nagtitimpla, nakatalikod. Kamuntikan ko pang mabitiwan ang tasang may lamang kape noon nang makita kong biglang humarap si nanay.
Lumobo na ang leeg niya na para bang isang palaka. Nangangapal na rin ang kanyang labi na animoy kinagat ng sangkaterbang bubuyog. Hindi na magawang ibuka ni nanay ang bibig nito. Para talagang nangangamati sa kapal yon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala sa kanyang kondisyon. Tinanong ko si nanay kung may nakain ba itong hindi maganda. Kung baka allergy ito. Pero umiling naman siya. Maaga kasing umaalis ang aking ama para pumasok sa trabaho at baka hindi nito napansin ang itsura ni nanay. Ewan ko kung bakit biniro ko pa si nanay noon na baka sa pagiging tsismosa niya. Na baka kinakarma siya. Pero ikinalukot yun ang mukha ni inay at pinandilatan pa ako ng mga mata. Umakto pa itong babatuin ako ng taas ang hawak niya. Tumakbo naman ako at sinabing nagbibiro lang. Nang araw na yun ay inabisuan ko ang aking ama patungkol sa nangyari kay nanay. Merong cellphone na noon na dipindot Sir Seth tapos medyo mahal pa yung load noon. Kaya pang emergency lamang talaga. Dali-daling umuwi si itay ng tanghaling yon. Sinabi ko kasing kailangang dalhin sa pagamutan si inay bago pa mas lumala ang nangyari sa kanya. Sumama na lamang ako noon at ang kapatid ko na sumunod sa akin ang pinabantay ko sa dalawa pa naming nakababatang kapatid. Todo talukbong si inay ng balabal noong naglalakad kami dahil ayaw nitong makita ng mga amiga niyang nangyari sa kanya. Sigurado kasing siya naman ang magiging laman ng usapan ng mga tsismosa niyang amiga noon. Matapos naming magpatingin ay walang nakitang sakit ang doktor. Parang ugat lamang umano na napuwersa sa liig ni nanay na naging sanhi ng pamamaga noon. Gagaling din naman umano yon kapag nakainom ng gamot si inay at nakapagpahinga ng maayos. Habang nagpapaliwanag ng doktor ay sa isip-isip ko, papanong hindi mamamaga ang ugat ni inay sa leeg purong chismis lang ang ginagawa at hindi na nga ito kumikilos sa loob ng bahay. Matapos ngang ipaliwanag sa amin ng espesyalista ang nangyari kay inay, dismayado kaming umuwi dala ang gamot na nireseta. Hindi kami kumbinsido na simpleng gamot lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Gawa ng magang-maga talaga ito na animoy nangangamatis noon. Kinahapunan, mas lalo akong nagulat at nabigla. Taranta akong tinawag ng aking ama. Pinapasok ako sa silid nila noon. Tumambad sa akin ang kalagayan ng aking ina na lalo talagang lumala. Kanina'y namamaga lamang ang kanyang leeg at labi. Pero ngayon, unti-unti na itong nagkakaroon ng mga butlig-butlig. Yung iba, parang pigsa na nagsisiputukan. Iyak ng iyak lamang si nanay noon. Mabilis akong inutusan ni itay na maganda ng pamunas para kay inay. Magmadali ka anak, manghingi ka ng dahong tuba-tuba sa kapitbahay natin para maitapal sa bukol ng nanay mo. Utos ni itay. Habang papunta ako sa bahay ng kapitbahay naming may puno ng tuba-tuba, nadaanan ko ang mga amiga ni inay noon. Narinig kong pinag-uusapan ng mga ito ang aking ina. Natatawa pang iba. Ayon kasi sa kanila ay kinakarma na si nanay dahil sa pagiging matabilang dila nito't bungangera. Wala naman umanong masama sa pagiging tsismosa. Huwag lang umanong mang-apak at mangutya ng ibang tao ng harap-harapan mismo. Kung ano-ano pang hindi magagandang salita ang pinagsasasabi ng mga ito. Hindi ko na lamang ito pinagtuunan pa ng pansin dahil mas kailangan kong makakuha ng dahon nun. Nakabalik na ako lahat-lahat, Sir Seth. Sinanay pa rin yung topic ng mga tsismosa. Nang makabalik na ako sa bahay, doon ko napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng mga amigang tsismosa ni inay. Isang tao lang naman ang alam kong kinutya at tinupakan ni inay dahil sa pagiging tsismosa niya. Yung matandang babae na binungangaan niya noong mga nagdaang araw. Yung sinabihan niyang mambabarang na aswang. Tunay na isip ko na hindi kaya kinulam o binarang ang aking ina ng matandang babae. Nang malapatan ng dahon si inay,
Bahagya naman itong kumalma at nakatulog. Hinayaan na lamang din muna namin itong makapagpahinga ulit. Bandang takip silim, dumating si Aling Ising. May dala itong isang mangkok ng ulam at hinahanap ang aking ina para sana'y makipagbati na. Pero nang malaman nito ang kalagayan ni nanay, nagtaka siya. Laking gulat pa nito nang makita niya ang kalagayan ni ina at nagtanong kung nagpatingin na ba kami sa doktor at kung ano ang sinabi sa amin. Hindi na ako nagtaka kung bakit agaran kong nakitaan ng pag-aalala si Aling Ising noon. Ito kasi ang pinakamatalik na kaibigan ni inay at pagkakaalam ko ay malayong magkamag-anak na sila. Kung ano man yung nangyari siguro tampuhan lamang ito. Sinabi ko naman sa kanyang nagpasuri na kami sa paggamutan. Kaya lang ay walang makitang sakit ang mga doktor. Pinauwi na lamang kami at sinabihan ng aking ina na ipahinga na lamang muna at baka kinahapunan ay huhupa lamang din yon. Hanggang sa, ayun na, nagsuhestyon ito kung napatingnan na ba umano namin sa albularyo. Baka albularyo umano ang kailangan niya. Albularyo? Tama. Ako na ang pupunta sa bahay ng albularyo. Anak, bantayan mong maigi ang nanay mo sambit ni tatay. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo niya. Lumabas ng bahay. Tinanaw ko na lamang siya mula bintana noon. Mabuti na lang at may motor na kami ng mga panahong ito. Yun ang ginagamit ng aking ama sa ting papasok siya sa trabaho. Mabilis itong sumampa sa motor at pinaharurot ng takbo. Lumipas sa mahigit kalahating oras ay bumalik na ito. Kasama nito si Mang Pael noon. Yung matandang kilalang albularyo sa Karatig Baryo. Kasama din nila ang isang binatilyong sa tingin ko ay alalay ng albularyo. Ito kasi may dala ng mga aparatos ng matanda nun. Pagkabukas pa lamang ng aking ama sa pintuan, napailing kaagad si Mang Pael at napatakip ito bahagya sa ilong. Ay nako, hindi ko pa tinitingnan. Alam kong may itinanim na dito sa babaeng ito. Sa mismong bahay niyo. Napatingin ako kay tatay dahil sa papanong nasabi ni Mang Pael na may nagtanim ng kung ano sa bahay namin. Gayon yun pa lang ang unang pagkakataong nakaapak ito sa pamamahay namin noon. Nasaan ang asawa mo? Naaamoy kong may hindi magandang nangyari sa kanya. Sandali ako nagpaalam sa kanila at pinuntahan ko ang aking ina sa loob ng kwarto. Naabutan kong namimilipit ito dahil sa sakit ng tiyan. Dali-dali ko siyang nilapitan. Umiiyak na rin ito dahil sa sakit na nararamdaman niya. Dahil sa hindi nga makapagsalita ang aking ina, una kong napansin ay yung pamimilipit ng tiyan niya. Kaya naisip ko na baka kung anong merong masakit doon. Mabilis na inutusan ni Mang Pael ang binatilyong kasama niya na magpausok ng kamangyan at iikot ito sa buong kabahayan. Habang nagpapausok pang binatilyo ay nakita kong kaagad na nag-usal ng dasal ang matandang albularyo sa lingwaheng hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Inihip niya yon sa dulo ng daliri ng aking ina. Napaimpit naman ang aking ina at para bang nasasaktan ito. Gayong hinipan lang naman ng albularyo ang dulo ng kanyang daliri sa inliliit. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang biglang nag-iba ang boses ng aking ina. Naging boses yun ng matandang babae. Walang hiya ka, matanda ka. Bakit ka nakikialam sa ginagawa ko? Sambit ni nanay. Aba, ikaw pa ang may ganang magalit. Gusto mo pagpira-pirasuin ko yung kaluluwa mo at ipakain sa demonyo? Napakatapang ni Mang Pael nun. Habang may iniipit itong palito ng posporo sa hinliliit na daliri ni nanay. Bakit ka ba nakikialam, tanda? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng babaeng yan sa akin? Pagalit na tanong ng matandang nasa katauhan ng aking ina. Wala akong pakialam kung ano man ang nagawang mali ng babaeng ito. Hindi din tama ang ginagawa mo.
Tatanggalin mo ba o hindi? Kung hindi, papatayin na kita. Nagpupumiglas naman ang matanda at nagpupumilit yun na makawala mula sa pagkakahawak ng albularyo. Laking pagtataka ko talaga ng mga sandaling yun. Habang karga-karga ko ang bunso kong kapatid. Dahil sa hindi naman mahigpit ang pagkakahawak ng albularyo sa aking ina. Kaya bakit nagsisisigaw ang boses ng matandang nasa katauhan nito at sinasabing pakawalan umano siya noon. Nagngingit-ngit pa yun sa galit. Dahil sa ang aking ina naman umano ang may kasalanan dahil pinahiya siya sa maraming tao at inakusahan pa ng kung ano-ano. Hindi naman daw siya masama. Kaya lang, dahil sa ginawa ni nanay ay sobra-sobra ang kahihiyang dinanas ng matandang yon. Sa kadahilan ng noong nandito pa umano siya sa baryo namin, hindi siya makalabas ng bahay. Pinagpipiyastahan siya ng mga tsismosang nagkukumpulan sa daan na pinangungunahan ng aking ina. Nasabi pa ng matanda na hindi lang basta tsismosa si nanay. Masamang ina din umano ito dahil pinagbubuhatan niya ng kamay ang kanyang mga anak. Kaya dapat umanong mabulok lamang ng buhay si nanay. Nang marinig ko ang sinabing yon ng kung sino mang sumasapi sa aking ina, doon na ako nakumbinse na ang matandang babae na binungangaan nga ni nanay ang nagpapahirap sa kanya. Nang malaman din yun ng aking ama, napasapu na lamang ito sa kanyang ulo. Maging si Aling Ising na nakikinood sa paggamot kay inay, bakas ang pagkadismaya sa mukha niya. Matagal na pakiusapan ang ginawa ng albularyo sa mambabarang. Kung saan-saan pa umabot ang usapan nila, hindi din magawa ng albularyo na kitilin ang buhay ng kung sino man ang may gawa nun sa aking ina. Lalo na't alam niya na may atraso si nanay dito. Hindi ko alam, Sir Seth, pero walang ano-ano'y bigla na lamang ako nang himasok sa usapan. Nakiusap ako. Sinabi ko na ako yung anak na sinaktan ni nanay at nasampal. Nakikiusap ako na bigyan ng pagkakataon si nanay na magbago. Saglit na natahimik itong kung sinong sumasapi kay nanay. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong tumangunon. Doon namin nalaman na itong matandang ito, dapat titira man ito sa anak niyang nakatira sa baryo namin. Wala na kasi itong mapuntahan. Kaya lang dahil sa kagaspangan ng pag-uugali ni nanay, umalis na lamang ito. Nakitira na lamang sa mga kamag-anak sa ibang baryo. Mula kasi nang mapagbintangan siya ng aking ina ng kung ano-ano, nagdulot yun ng labis na hinanakit sa matanda. Lumipas sa mga araw ay tuluyan ng gumaling ang aking ina. Pero sa kabila ng paggaling nito, nag-iwan ng malaking peklat ang naging bukol niya sa leeg. Talagang natroma si nanay nun, Sir Seth. Halos hindi na siya lumabas. Hindi na siya nakikichismis. Nakafocus na lamang siya sa ginagawa niya sa bahay bilang isang ina. Dagdag pa dito, Sir Seth, na nung magkasakit nga siya naman ang naging laman ng chismisan ng mga kapitbahay at kumari niya. Dahil sa ginawa ng aking ina, muntik pa rin sila maghiwalay ni tatay. Kung hindi lang dahil sa aming mga anak nila, ay baka kumalas na talaga ng tuluyan ng aking ama noon. Maiya ka ba namang malaman kung anong pinagagagawa ng asawa mo habang wala ka, di ba? Ayun, maging ang pagsugal niya nalaman din ni tatay. Pero nang muling nagkaroon ng pagkakataon ng aking ina na magbago noon, tuluyan na talaga siyang nagbago, Sir Seth. Marami na siyang natutunan. Nangako siyang hindi na siya ulit makikipagtsismisan. Pinamukha din kasi ni tatay na noong nagkasakit si inay, ni isa sa mga katsismisan niya walang tumulong sa kanya. Maliban na lamang itong si Aling Ising na kumari niya. Matapos ng lahat ng iyon, nagtino si nanay. Hindi na ito tumatambay sa labas. Inaasikaso niya na lamang kaming mga anak niya. Alam kong natuto na siya sa kanyang karanasan. Pero sino ba namang hindi madadala kung buhay mo na'y nakataya, di ba?
Magmula din noon ay hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae. May parte pa naman sa akin na nais ko ito makita ulit para pasalamatan at ihingi ng personal na kapatawaran ang ginawa ng aking ina sa kanya. Kung itatanong niyo kung bakit ko siya pasasalamatan, sa ginawa niyang pambabarang Sir Seth, binago ng pangyayaring yon ang dating tsismosang nanay ko na walang ibang ginawa kundi makipagkwentuhan sa mga kumari niya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Matako naman tayo sa shoutout requests. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout po sa mga bago at nag-renew ng kanila membership. Sa mga bago, Carlene Geneda, Cariza Carmel Lubguban, and Honey Lee Galorio. Happy 2nd month, Zordic Chua. Happy 3rd, Nana Edrala. Happy 4th, Mommy Monique and family. Happy 7th, Shiwi Han. Happy 8th, Dermalin De Leon. Happy 9th, Bakela Cafe. Happy 28th, Clares Putian. Happy 24th, Caleb Bautista. Happy 29th, Zombie Shao 125. Happy 31st, Leia Andesa. Happy 32nd, Jeff Cordeta. Happy 39th, Andre. And happy 44th, Maria Teresa Pineda. Sa mga nag-message, sir, pabati naman ako sa aking kaarawan kahapon ito, January 24, at pa-shoutout na rin sa Family Cabrillas from Philip Noel Imata Cabrillas. From Janix Velasco, sir, pa-shoutout po sa Fortes Velasco family. Araw-araw nakikinig sa mga kwentong aswang at pa-shoutout din po sa baby ko na si Chano. Sir, araw-araw po akong nakikinig sa mga kwento mo mula pa nang sa Saudi ako. Dito na ako sa Hong Kong, pa-shoutout po. Next story nyo, Emilu Losa from Hong Kong. Na-miss ko po ang pa-shoutout from Emi Losa. Sir, pa-shoutout ho din sa taga Dalig Balayan, Batangas. Kina Anselmo De Jesus, ang vlogger ng Dalig Balayan, Batangas, alias Tropang Gulay from Joseph Mundehar. Sir, na-miss kita. Na-miss ko na magpa-shoutout pala. It's been 3 years. This time is Ching na lang isa-shoutout ko. Hi Ching, Shairel Cabanyete of Upper Lamacan, Karkar City, Cebu. Uy, sa Karkar, maraming lechon dyan, diba? Pumanaw na po kasi si Scarlett na lagi kong pinapa-shoutout noon. Siya yung nangyanggaw sa akin na makinig ng horror stories sa YouTube. He passed away 2 years ago. I've connected to him every time may kinig ako sa iyo. Thank you, sir, from Annalyn Cabonilas. Thank you din po, ma'am, sa patuloy na suporta. Sir, pa-shoutout naman po sa aking GF na si Joy Dasa at kala ko may isa pang GF at sa mga kaibigan ko na si Justine Laderes, CJ Sapar, Carlos Sapar at Amboy Magbano from Benji Delisan. Maraming salamat po. Keep safe, Nyor Kalas-Kalas. And last but not the least, sir, papa-shoutout ko lang sana ang Azores family na hook at ginagawang pangtulog ang mga kwento mo. Pati na din ang Bike Lounge Inc., M3 team, lalong-lalo na si Amaya, Joker, Gideon, Eman, Arnel, Jerome Paul. Maraming salamat, boss. More power. Road to 1M Samsta from Ping, Azores. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa lahat.